Sarah! Pwedeng patingin ang sagot mo sa number 7? Ah! Ayoko nga! Lola Bashero, bawal cheating, di ba? Di naman ako cheating eh. Kukopyahin ko lang yung homework mo, homework. Ganon din yun. Sige na kasi. Hindi! Akin na yan! Akin jacket! Lola Bashero, si Clinton niagaw assignment ko. Ay, nako. Number 7. Ikaw talaga chuchu ka na chuchu. Hindi naman ako cheating eh. Hindi naman ako ngopya. Kopyahin ko lang yung sagot mo para malipat-lipat ko dito. Tahan na, Apo. Tama na. Naku, Clinton. Parati ka na lang ganyan. Paano ka matuto kung mangungopya kang lagi? Kasi po, Lola, tinatamad ako. Tinatamad ako mag-ano eh. Mag-isip. Ay, naku, abat kinatatamaran mo pa ngayon ang pag-iisip. Alam nyo, mga apo, ang utak ay parang only text. Sayang lang kapag hindi ito ginagamit palagi. Naaalala ko tuloy ang kwento ng 3 papa. Nako! Parang, alam ko na yan. Hindi! Iba ito. Naku, sige, ikikwento ko na lamang sila sa inyo. Nung unang panahon, may 3 babaero na kilala bilang 3 papa. Ang leader ng 3 ay si Tulan, o kilala bilang Papa Tulan. Babaero ito. Lahat na lang ng babaeng dumaan sa harap niya ay gusto niyang patulan. Ang pangalawa naman ay si Lusot, o kilala bilang Papa Lusot. Madiskarte siya sa pagpapalusot, kaya madalas siyang nakakatakas sa mga inuutangan at sa mga girlfriends niya. Ang huling kasapi ng kanilang grupo ay si Saway, o si Papa Saway. Sa kanilang 3, siya lamang ang bukod tanging naiiba, sa itsura pa lamang ay kita na. Pero kahit naiiba siya, nahuhumaling pa rin ng mga babae sa kanya, ewan ko ba. Isang araw, nagulat na lang ang 3 papa dahil napansin nila na tila naglipanan na ang mga magagandang dilag sa kabilang dako ng ilog. Papatulan, papalusot. Bakit nawala yung mga kababaihan dito sa lugar natin? Anong nangyari sa kanila? Paano na ang kagwapuhan natin? O nga, no? Bakit nagkaganito? Nasaan na sila? Kung sino man ang nagtago sa mga babae ko, humanda kayo sa akin. Papalusot, may kinalaman ka ba dito? Ako? Wala akong ginagawa. Nandito lamang sa iyong tabi. Nagpapalusot ka pa. Hindi ako nagpapalusot, kaibigan. Kumalma ka lang. Dahil ang init agad ang ulo mo. Tingnan mo, andun lamang mababae sa kabilang dako ng ilog. Oh, oo nga. Ayun lang sila. Pero anong ginagawa nila doon? Di malamang iniiwasan ka. Pero huwag kayong mag-alala. Alam ko nang gagawin natin. Ano? Di tatawid tayo sa ilog. Sandali. Papa, may bali-balitang may nagbabantay daw dyan na isang nakakatakot at kahindik-hindik na nilalang. Wala yun. Huwag kayong mag-alala. Malulusadan natin yan. Kahit sino pang bantay na yan. O, tara na. Tara na. Tayo na. Papakita ko sa'yo.
agad. Naku, ayan na nga ba sinasabi kong nagbabantay isang nakakatakot at kahindik-hindik na nilalang. Isang troll. Troll. Ay. Troll? Lola, akala ko ba sa internet lang natin nakikita yung mga troll-troll na yan? Nako, Iha. Iba ito, Apo. Dati ay mahilig ang mga trolls na magtago sa mga madidilim at kasulok-sulukang lugar. Pero dahil likas kasi silang KSP, hindi nila mapigilang lumabas para mapansin sila ng mga tao. At dahil laganap ang internet ngayon, mahilig na rin silang magparamdam sa social media. Wala silang ibang ginawa kundi mang-asar kasi hangad nila na mapansin sila. Ah, kaya pala. O sige, balik tayo doon sa kwento ko. Hello, mga papa! Pwe! Sino ka? Ha? Ako si Trolliit. Ako ang troll na nakatira dyan sa ilalim ng tulay. Hindi kayo pwedeng dumaan hanggat wala ang aking pahintulot. Sandali. At paano naman namin makukuha ang iyong pahintulot? Simple lang. Papayagan ko kayong dumaan kapalit ng matamis niyong halik sa aking mga labi. Ay! Huwag! Grabe. Ganon. Pues, kung hindi niyo ako halikan, hindi kayo makakadaan dito sa tulay. Naku. Paano na yan? Paano tayo makarating sa kabilang dako? Oo nga. Teka lang mga papa, may plano ako. Okay. Ang gagawin natin, isa-isa tayong tatawid. Okay. Utakan na lang natin yung troll na yan. Total, mukha naman wala siyang utak eh. Oh, malaki lang ulo. Sandali, papatulan. Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. O sige, mauna muna ako ha. Panoorin niyo ako. Okay. Hoy, troll liit. Bakit, Pogi? Sige, pagbibigyan kita. Pero dapat, maabot mo yung labi ko. Dali, Gusto ko yan. Sige, abot. Ano ba yan? Pagod na ako. Sige na nga, tumaka na nga. Ikaw na. Ako na? Galingan mo, ha? Galingan mo. Tagumpay sa papatulan. Oh, Sige. galingan mo. Ito. Sigurado naman ako na abot ko yung labi mo, Sandali. Ba? Sige, papayag ako. Pero dapat, masalumong flying kiss ko. Sige. Oh, ay, asa na? Ay, ano ba yan? Naundakan ako ng isa. Pues, hindi na ako magpapauto. Pagbibigyan kita, mahalikan mo ako. Basta, maabot mo ang labi ko. Madali lang yan. Abot na abot ko yan. Okay. Ay, tingnan mo, may langgam ka sa paa. Ako rin ang halik mo. Oh, makakadaan ka na. Lasang galunggong. Papasaway? Maayos lang ba yung lagay? Bakit? Ba't ka umiiyak? umiyak? Pagsamantala yung maliit na troll na yon. Ayoko nang dumaan dyan sa tulay na yan. Sandali, papasaway. Paano yan? Kailangan natin bumalik dun. Bakit tayo babalik doon? Tumawid na tayo dito. Eh, kasi mga babae natin, lumipat dun eh. Bumalik sila. Paano siya kapunta doon? Papasaway, wag mong isipin kung paano sila nakalipat doon. Ang importante, kailangan natin sumunod doon dahil sa mga babae. Kaya halika na! Halika na! Ayoko na! Kayo na lang tumawid dyan! Hindi! Ayoko Hindi! na! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Halika na! Halika na! Kaya mo yan. Papasaway!
At simula noon, Magpapakamatay ako. nagka-phobia si Papa Saway sa mga tulay na pangtao. Kaya imbis na gumamit ng overpass sa mga pasaway, tumatawid na lang sila sa kalsada kahit gaano man kadelikado ito. At dyan, nagtatapos ang alamat kung bakit hindi gumagamit ng overpass ang mga pasaway. Dun pala nag-ugat yon. Tama, Apo. Kaya ang moral of the story is, hoy, mga pasaway, gumamit na kayo ng overpass. Wala nang troll. Ngayon, sa internet na lang sila naglulongga. At saka, yung halik, naku, wala. Halik. Anong gusto nyo? Tama na. Mahalik ka ng isang troll o madisgrasya? Lola, Madadamay pa kayo ng ibang tao. Naku, kayo talaga, mga pasaway, mga perwisyo kayo sa kalye. tama na.